Napansin mo ba na maraming Chinese ang yumayaman pagdating sa negosyo at pera? Kahit dito sa Pilipinas, marami sa pinakamayayamang negosyante ay Chinese o may Chinese background, tulad nila Henry C., Lucio Tan at Tony Tan Cacxiong. At alam mo ba na sobra silang disiplinado pagdating sa pera at negosyo? Habang maraming tao ang mabilis gumastos kapag kumikita, sila naman mas nakatuon kung paano palakihin ang pera at negosyo nila sa long term. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami sa malalaking negosyo dito sa Pilipinas ay pag-aari ng mga Chinese businessmen tulad ng SM, Jollibee at iba pang malalaking kumpanya na nagsimulan lang din noon sa simpleng negosyo pero unti-unting lumaki dahil sa tamang pag-handle nito. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 ugali ng mga Chinese pagdating sa pera. Kaya siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil baka isa sa mga ugaling ito ang pwedeng makatulong para mas gumanda rin ang takbo ng finances mo. Ang number 1 ay matinding pagtitipid. Isa sa mga ugali ng maraming Chinese pagdating sa pera ay ang matinding pagtitipid. Kahit malaki na ang kinikita nila, mapapansin mong marami sa kanila ang simple lang mamuhay. Hindi agad bumibili ng mamahaling gamit, hindi mahilig magpasikat, at hindi rin basta-basta gumagastos para lang masabing may pera sila. Sa mindset kasi nila, mas mahalaga ang pagpapalago ng pera kaysa pagpapakita ng yaman. Habang ang ibang tao, kapag medyo lumalaki lang ang kita, agad nagpapalit ng cellphone, kotse, o kung ano-anong luho. Pero sa mga Chinese businessman, ang mas iniisip nila ay kung papaano pa mapapalago ang puhunan. Para sa kanila, bawat perang natitipid ay dagdag kapital na pwedeng kumita pa sa future. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming Chinese-owned businesses ang tumatagal ng ilang dekada at patuloy pang lumalaki. Dahil marunong silang humawak ng pera at hindi sila madaling madala sa lifestyle o yabang. Kahit may kakayahan silang gumastos ng malaki, madalas mas pinipili pa rin nilang maging praktikal. Kasi malaking dahilan din kung bakit maraming tao ang hirap makaipon sa kadahilan ng gusto agad magmukhang mayaman. Kahit hindi pa naman talaga financially stable, kapag may konting extra income, minsan gusto agad ipakita sa ibang tao. Pero maraming Chinese ang kapaliktaran. Kahit may pera na sila, hindi mo agad mahahalata dahil mas gusto nilang tahimik lang habang patuloy na yumayaman. Pero hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang gumastos ng pinaghirapan mo. Ang malaking aral dito ang pagiging disiplinado sa gastos. Dahil hindi lahat ng kinikita mo kailangan ubusin para lang mapahanga ang ibang tao. Minsan, ang tunay na mayaman ay yung taong marunong magpigil ng gastos at mas inuuna ang long-term na pagyaman kaysa panandali ang luho. Ang ikalawa naman ay mahaba ang pasensya. Isa rin sa mga ugali ng maraming Chinese pagdating sa pera ay ang mahaba nilang pasensya sa pagyaman. Hindi sila laging naghahanap ng instant success o mabilisang yaman. Kaya nilang magsimula sa maliit at unti-unting palakihin ito kahit abutin pa ng ilang taon bago makita ang malaking resulta. Maraming Chinese businessmen ang handang magtiis muna sa umpisa. Kahit maliit pa lang ang kinikita ng negosyo, tuloy-tuloy pa rin silang nag-iipon at nagdadagdag ng puhunan. Hindi sila agad sumusuko kapag mabagal ang progress dahil alam nilang ang totoong pagyaman ay hindi naman kadalasang biglaan. At ito ang malaking kaibahan ng maraming successful na negosyante kumpara sa ibang tao. Yung iba kasi gusto agad malaki ang kita sa loob lang ng ilang buwan. Kapag hindi agad yumaman, nawawalan na agad ng gana o naghahanap na naman ng ibang pagkakakitaan. Pero ang mga Chinese marunong maghintay at mag-focus sa long-term na resulta. Kaya nga maraming negosyo nila ang tumatagal ng dekada dahil para sa kanila, mas importante ang tuloy-tuloy na paglago kaysa mabilis pero panandali ang kita. At magandang paalala rin ito na ang tunay na pagyaman ay kadalasan mabagal pero sulit kapag pinagtiyagaan mo. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ng subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ding updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 3 naman ay pinapalawak nila ang connections. Para sa maraming Chinese, hindi lang pera ang mahalaga sa negosyo kundi pati relasyon sa ibang tao. Kaya isa rin sa mga ugali nila pagdating sa pera ay ang pagpapalawak ng connections. Alam nila na malaking bagay ang magandang samahan sa suppliers, customers, at kahit kapwa negosyante dahil malaking tulong ito para mas lumago ang negosyo. Kaya naman marami sa kanila ang marunong makisama at marunong mag-maintain ng magandang relasyon sa mga taong nakakatrabaho nila. Hindi sila basta-basta nakikipag-away o nagsusunog ng tulay.
dahil naiintindihan nila na ang magandang reputasyon ay pwedeng magdala ng mas maraming opportunities sa future. Kapag maganda ang relasyon nila sa suppliers, minsan nakakakuha sila ng mas mababang presyo, mas mahabang terms o mas magandang deals. Kapag customers naman ang nagtiwala sa kanila, mas bumabalik ang mga ito at nagiging loyal pa sa negosyo nila. At minsan, dahil sa isang connection, nagkakaroon sila ng bagong negosyo, bagong partner o mas malaking opportunity. Kaya para sa mga Chinese businessmen, hindi lang puhunan ang nagpapalago ng negosyo. Malaking bagay din ang magandang pakikitungo at malawak na connections sa mga tao. Ang number 4 ay sipag at tiyaga. Isa sa mga bagay na madalas mong mapapansin sa mga negosyanteng Chinese ay hindi sila takot sa matinding trabaho. Napakasipag at napakatiyaga nila. Maraming successful na negosyo na pagmamay-ari ng Chinese ang nagsimula lang sa maliit at pinaghihirapan araw-araw bago tuluyang lumaki. Makikita mo rin na marami sa kanila ang sanay sa mahabang oras ng trabaho at talagang hands-on sa negosyo nila. Yung iba, kahit may negosyo na, sila pa rin mismo ang nagbabantay, nakikipag-usap sa customers o tumutulong sa operasyon dahil para sa kanila walang shortcut sa pag-asenso. Kailangan talagang pinaghihirapan ito. At kahit mabagal ang kita sa umpisa o maraming pagod ang kailangan tiisin, hindi sila agad sumusuko. Tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho dahil alam nilang normal lang ang hirap sa simula ng negosyo. Kaya maraming Chinese-owned businesses ang tumatagal at patuloy na umaasenso. Dahil bukod sa marunong silang humawak ng pera, handa rin silang magsipag at magtiyaga para maabot ang tagumpay. Ang panglimang ugali ng mga Chinese sa pera ay priority ang financial security. Importante sa maraming Chinese ang may emergency fund, ipon, assets o negosyo na masasandalan kapag may problema. Hindi sila kampante na malaki lang ang kinikita sa ngayon dahil alam nilang pwedeng magbago ang sitwasyon anumang oras. Kaya habang may pumapasok na pera, mas iniisip nila kung paano magiging financially secure sa long term. Karaniwan sa kanila ang mas inuuna munang mag-ipon, bumili ng assets o magtayo ng negosyo bago gumastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Dahil para sa kanila, mas mahalagang may proteksyon ang pamilya at may fallback kapag dumating ang panahon na humina ang negosyo o magkaroon ng financial problem. At isa pa, hindi nila gustong isang problema lang ay agad silang mababaon sa utang o mawawalan ng pera. Kaya hanggat maaari, naghahanda sila habang maayos pa ang kita. Kaya nga maraming Chinese families ang nakakabangon agad kahit magkaroon ng problema sa negosyo o ekonomiya. Dahil matagal na silang may mindset na dapat laging handa financially at may ipon para sa future. Ang number 6 ay mahilig mag-reinvest ng kita. Isa pang ugali ng mga Chinese pagdating sa pera ay mahilig silang mag-reinvest ng kita. Imbes na ubusin agad ang profit sa luho o kung ano-anong gastos, mas pinipili nilang ibalik ito sa negosyo para lalo pa itong lumaki. Kapag kumikita ang negosyo nila, madalas ginagamit nila ang pera para dagdagan ang paninda, bumili ng mas magandang kagamitan o palawakin pa ang negosyo. Dahil para sa kanila, mas mahalagang palaguin muna ang pinagkukuhanan ng income kaysa gastusin agad ang kita. Kaya maraming negosyo ng Chinese ang unti-unting lumalawak habang tumatagal. Yung maliit na tindahan dati, kalaunan naging mas malaking negosyo dahil tuloy-tuloy nilang pinapaikot ang pera. Hindi sila agad kontento sa maliit na kita dahil iniisip nila kung paano ito lalaki sa future. At malaking kaibahan ito sa ibang tao na kapag kumikita ng malaki, agad nagtataas ng lifestyle o bumibili ng mga hindi naman kailangan. Pero ang mga Chinese businessmen, mas practical pagdating sa pera dahil alam nilang habang lumalaki ang negosyo, mas lalaki rin ang kikitain balang araw. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 7 na ugali nila sa pera ay pinag-aaralan ang risk. Hindi basta-basta sumusugal sa negosyo o pera ang mga negosyanteng Chinese. Bago sila maglabas ng puhunan, pinag-aaralan muna nila kung ano ang posibleng kita, lugi, at problema na pwedeng mangyari. Hindi dahil takot sila mawalan, kundi dahil gusto nilang siguraduhin na may malinaw silang plano bago pumasok sa isang bagay. Halimbawa, bago magtayo ng negosyo, tinitignan muna nila kung may demand ba talaga, sino ang magiging customer, magkano ang gastos, at gaano katagal bago bumalik ang puhunan. Ayaw nila yung puro emosyon lang o padalos-dalos na desisyon.
Kaya madalas, mas steady at mas tumatagal ang negosyo nila dahil hindi sila basta nadadala sa hype o sa uso. Marunong silang umiwas sa sobrang risky na galaw at mas pinipili nila ang mas siguradong kikita kahit mabagal ang tubo sa umpisa. At ito ay isa sa malaking dahilan kung bakit maraming Chinese na negosyante ang unti-unting yumayaman habang tumatagal. At ang number 8 at panghuli ay tulong-tulong ang pamilya sa negosyo. Isa sa mga mapapansin mo sa maraming Chinese families pagdating sa pera ay marunong silang magtulungan para mas umangat pa ang buong pamilya. Hindi lang isang tao ang kumikilos para yumaman, kundi madalas sama-sama silang dumidiskarte at nagtutulungan sa negosyo o paghawak ng pera. Halimbawa, habang maliit pa lang ang negosyo, normal lang sa kanila na tumulong ang iba't ibang miyembro ng pamilya. May nagbabantay ng tindahan, may tumutulong sa puhunan at may tumutulong sa pag-manage. Dahil dito, mas napapalakas nila ang negosyo habang nakakatipid din sa gastos. Kaya imbes na kanya-kanya agad, mas inuuna nila kung paano aangat ang buong pamilya sa long term. At kapag lumakas na ang negosyo, mas marami ring opportunity ang nabubuksan para sa susunod na generation. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming Chinese families ang nakakabuo ng matitibay at pangmatagalang negosyo na naipapasa pa hanggang sa mga anak at apo nila. At yan ang 8 ugali ng mga Chinese pagdating sa pera kaya marami sa kanila ang nagiging successful at yumayaman habang tumatagal. Pero tandaan, hindi lang ito para sa mga Chinese. Kahit sino pwedeng matutunan ang mga ugaling ito basta't marunong magdisiplina, mag-ipon at mag-isip para sa long term. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, simulan mo nang i-apply sa sarili mo kahit pa isa-isa lang muna. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.